Okay guys, good morning at pag-uusapan natin ay ang senatorial elections. Nung nakarang araw ay inanunsyo na yung 12 senatorial lineup ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At pagdating ng ilang araw ay meron ng isang kandidato na aalis at parang hindi tatanggapin na sumama siya dyan sa lineup ng alyansa ng Bagong Pilipinas. No, so yung isang kandidato umatras na, pero yung isa naman ay 50-50. Hindi natin alam kung sasama siya sa campaign ng admin or magsosolo na lang o independently. So unahin natin yung isa na si Senator Ping Lacson. So si Senator Ping Lacson ay nakasama sa lineup ng alyansa ng Bagong Pilipinas. No, sila ni Tito Soto. Kasi nung last election ay tumakbo sila bilang president at vice president kalaban ni BBM. At alam naman natin itong si Senator Lacson ay isang pragmatic yan. At kasi kailangan natin yung yung senador na may transparency at accountability. Medyo pragmatic guy ni Senador Ping. Kaya hindi siya hindi siya makontrol ng administrasyon, no? Kahit sinong administrasyon, basta mali ang ginagawa mo, mali talaga. So ganyan talaga si Senator Lacson. So tatakbo siyang independent. Ang sabi niya, tatakbo siyang independent, pero tinanggap naman niya, no, na kabilang siya doon sa senatorial slate ng administrasyon. So hindi parang hindi siya umatras dyan sa slate ng Bagong Pilipinas, pero ang tatakbuhan niyang senador as independent. So yan si Ping Lacson. At punta naman tayo dito kay Amy Marcos. Siya yung nagsabi na umatras na siya sa slate ng administrasyon. So sabi ni Amy Marcos ay nagpasalamat siya kay President, yung kapatid niya si President Bongbong, despite na inaapi siya ng mga kalyado niya, pero sinama pa rin siya sa lineup ng Bagong Pilipinas, alyansa ng Bagong Pilipinas. So yan yung sabi ni Amy Marcos. At mukhang hindi niya tatanggapin itong hindi siya sasama dyan sa ticket ng administrasyon. So sinasabi ko na na nung una si Amy talaga tatakbong magsosolo na lang yan sa kampanya. Yan yung sinasabi ko dati, no? Kasi si Amy kasi yan close siya kay BP Sara. So close yan kay Inday. At dinedepensa pa nga niya si Kibuloy. Yan si Amy Marcos. At meron din backlash, no, sa kanya, no? Lalo na yung mga supporters ng ni BBM, yung mga loyalists at saka mga apologies. So sinusuka na siya ng mga loyalista, apologies at mga supporters ng administrasyon. At kahit yung mga DDS, no, nagdududa na sa kanya ayaw din ng mga DDS sa kanya lalo na si Mayor Baste, no, na nagdududa sila sa kay Amy, no. At ano kaya yung motibo niya, no? Tinatawag pa nga siyang Trojan horse. So sa tingin ko vulnerable senator itong si Amy Marcos. At hindi na ako magugulat kung matatalo siya sa May 2025 elections. Kung mangyari yan, first time in the Philippine election history na may member ng isang first family ng incumbent president ay matatalo sa eleksyon. So para sa pamilya Marcos nakakahiya yon.
Kaya sa tingin ko, susuportahan pa rin ni Bongbong Marcos itong kapatid niyang si Amy Marcos. At sa mga kalyado niya, depende na lang. Merong mag-i-snub, sigurado maraming mag-i-snub dito kay Amy. At sinong makakasama niya sa kampanya? Posible baka si Direk Daryl Yap, makakasama sa kampanya niya. Kasi tignan mo sa TV, no? Sa mga commercial, no? Laging may commercial itong TV ad si Amy Marcos.